So good morning sa inyo mga kalakbay. We are back with another video. So ngayon mga kalakbay, magbe-breakfast ride tayo kasama yung mga kuya ng South. Sa Yeyis lang ulit. So yung last na balik pa natin sa Yeyis, yun pa yung vlog na kasama natin si Josh. So it's currently 7:45. Yung usapan alas 6. Pero na-late si Kuya Kent ng gising. Nagkaroon pa ng aberya si Kuya Julius. Okay lang, that's part of the ride. Mas okay na safe palagi. Kaya always check yung mga gulong before you go on a long ride. Noong nakaraan nga mga kalakbay, ito, nagtataka ako. Pag nililiko ko siya, kumbaga para siyang kumakabig mag-isa pa kaliwa pa kanan. Yung pala, ang lambot na ng gulong. So hindi mo lang siya halata kasi makapal, pero nung hinanginan ko from 32 18 lang yung hangin niya, kaya pala ganun siya ano. So yan mga kalakbay, salamat din sa mga nanood ng reels natin. Meron pa tayong upload na reels mamaya. So kung nakita nyo yung video ko nung yung picture ko nung nakaraan na nasa page, yung pick up natin, na pick up ng malaking truck. So unfortunately nagkaroon tayo ng sira doon sa Raptor natin. Medyo may napabayaan tayo. Sana hindi siya major. So ito yung nangyari na nakaraan. Flashback. Yan mga kalakbay. So towing na yung sasakyan natin. So for the past 2 days nagkaroon tayo ng problem sa car natin. Buti dito tayo inabot, malapit lang sa amin. So shoutout sa NJP Towing Services. Yan, dadali nila ngayon to sa Makati. Papacheck nila. And so wala muna tayong major lakbay for this vlog. So puro mo lang tayo motor yan for sure. So dapat meron tayong camping kasi hindi natuloy. So NJP Rescue. Bye bye for the second time around. So sana mga kalakbay maayos na rin yung Raptor natin. Kasi dapat talaga mga kalakbay meron tayong camping trip nung weekend na darating this Saturday. Sa Camboa sana tayo. Kaso yun nga, nagkaroon tayo ng aberya. So buti na lang din, thankful ako na lumabas yung sira nang hindi doon sa may camping site kasi mas mahirap yun. Winaswas! Simula Antipolo papuntang Gogyo 20 minutos. Morning! Ang bilis nyo talaga. Ang bilis nyo. Kuya, morning. So mga kalakbay, ganda na rin nitong NHK GPR Tech kasi compared sa iba kong mga helmets, yung visor niya mas malapad. Tapos pa ganun siya. So kitang kita mo yung full view kapag gusto mo bumangking. So ganda rin. Parang naninibago pa ako nung una kasi ang lawak ng view. Para siya naka super view, wide view, ganun. Super view. Ang ganda rin. Mamaya tingnan din natin yung mga helmets nila, compare natin kung ano yung mga, kasi alam ko sila Kuya Ace, sila Kuya Julius, may iba-iba tong helmet eh. Tingnan din natin. So yun yung para magiging ano natin this vlog. Tingnan natin yung mga, so abangan nyo, stay tuned para kung gusto nyo bumili ng helmet na bago, makakuha kayo ng mga insights kung anong helmet ba yung maganda, magaan o mabigat. Yan, so usually puno yan eh, kaso wala naman ngayon. Sa mga tropa natin, kaway naman kayo. Yan, so bigyan natin sila sticker. Kailan kayo pre? Ito 2, 3, 4, 5. Thank you po. Thank you. May gusto ba kayo? Shoutout? Shoutout si Melda Boys. Ayun, follow nyo YouTube. Okay po. Yan, so ride safe, ride safe, ride safe. So tara, Yeyis na tayo mga kalakbay. Let's go. Yes, so mga kalakbay, nandito na tayo ngayon sa Yeyis. So akala namin kanina walang mga riders na nagra-ride ngayon, not knowing nandito na pala sila kasi medyo late na rin kami nakarating dito. Ayun nga, yung magiging topic natin ngayon is what's the right helmet for you. So marami tayong riders ngayon dito na iba-ibang helmet, iba-ibang brand. So ako ngayon, ang dala ko ay GPR Tech NHK. So pakita ko sa inyo. So yun yung version ni Jakub Cornfield. Dito, yan. So makikita nyo, iba-ibang helmet din yung nandito.
So meron din tayong KYT. So showy lang, tsaka aray na lang siguro yung kulang sa collection natin. Ito pa. So ito yung kay Julius. May kanya din siya yung Paul Carbon. So SJC, may na-add na rin tayong SJC ngayon. Tapos kanina punong-puno ng tao dito. Ngayon, onti na lang. So maya-maya kunin natin yung insights nila Kuya Julius, nila Kuya Ace pagdating sa pagpili ng tamang helmet para sa inyo. Let's go! Kaya sa mga kalakbay, kasama natin ngayon yung mga kuya natin dito. So si Kuya Ken, si Kuya Eddie, si Kuya Ace, saka si Kuya Julius. So start tayo kay Kuya Ken. Kuya Ken, ikaw, anong mga helmet na meron kayo kuya? Just explain nyo kung ba't nyo napili yun, kung ba't yun yung pinakagusto nyo, or kayo na bahala. Nag-helmet ako dati. Una ko helmet, Index. Pero matagal na yon. Tapos sa AGV, nagkaroon ng PSB na AGV. Tapos itong helmet ko, mga 4 years na yan. Ito ang sa'yo, di ba Kuya X-Lite? Okay. X803, okay naman siya. Nung nakita ko kasi, hindi nga rin ako familiar sa brand yan before. Nung trinay ko ang gaan, sabi ko para akong gumagamit ng helmet na pang bike. Okay. Kasi ano lang siya, 1,300 grams. So parang 1.3 kilos, no? Ang downside ko lang dyan is yung wind noise. Wind noise. Medyo malakas. Tapos pag tumatakbo ng 200 plus pataas, medyo parang gumagalaw-galaw. Pero yung fit niya, ito sa akin XL to. Pero kuya, since gano'n nakatagal sa'yo itong X-Lite? So 5 years kuya, yung padding niya ba lumuwag na siya ng sobra or hindi pa naman? Yung padding niya kasi nung unang-una talaga yan, parang naiipit yung pangako talaga eh. Pero over time naman, lumuwag siya pero parang gando na lang sa luwag. Hindi na yun yung parang... Which is normal naman no, na masikip talaga sa unang. Tapos, yung weight niya pag long drive, maganda. Kasi parang hindi ako masyadong pagod. Okay. Dalhin kasi magaan siyang dalhin sa ulo. Yun lang talaga pag mabilis. So, parang hinahangin sa kamay. So yun kuya, out of all the helmets na meron ka, anong masasabi mo na mare-recommend mo sa mga viewers natin? Actually, yung basta branded. Basta branded. Kung kaya ko lang talaga. Safety, Aray. Pero tinatarget ko rin yun kasi 5 years, magpa 5 years na to, most of the time naman ang helmet talaga, sabi nila lifespan 5 years. Target ko siguro HGC R511. Yun, parehas nung kay Kuya Julius nandito. Kung kakayanin, tingnan natin yung aray, okay? Ayun. Pero yun yung dream helmet ko. Kasi itong X-Lite, yan yung parang first helmet ko na umabot ng 30 plus range. Yun yung unang helmet ko. Kaya pala. That was 2018, I think. 32 kuha ko dyan nung bagong labas yan. Saka limited lang yan eh. Tapos yun, kung inangatan ko, 4 years naman, okay pa naman siya. Yung paddings niya lang, medyo syempre word out na. Ayun lang. Yun. So thank you kay Kuya Ken. So kunan natin ng insights naman. So Kuya Eddie, ikaw. Anong mga helmet na meron ka? Tsaka anong mga factors na mabibigay mo sa mga viewers natin na naghahanap ng riding gears? For me, for the helmets, number one is eyes. This one is important for the safety. Sa view, no? Sa view. That's the one that I am looking for. When you're driving, dapat safe. Yes. So yung kailangan ko, meron ako yung AGV before. When I use it, it's always going down. So parang it's like, you need to pull it up. Always pull it up. So, maluwag? Hindi maluwag. Hindi maluwag. Sakto lang yun. But the problem is like yung ano niya, yung chin niya. Mababa. So it's like always going down. Pang may hangin, pag going down ulit. Kasi may balaklava. Yes. Tumudulas. So ito yung ayaw ko. So palitan ko yung sa LS2 ko, yung carbon. LS2. Ito yun, no? Yes. Okay, kay Kuya Eddie to. First impression for that one, the view is good. Yes. Then magaan yung sa head mo. Hindi kayang ngawet. Hindi ngawet, yeah. Yung sobrang bigat yung nasa neck mo. Yeah. So pang nakaganon mo, mabigat yun. But this one is sobrang okay naman. Yes. Especially for the long ride din. Yes. It's very good. So for me, it's okay naman, recommended. For the price, not so, parang medium gano'n. Medium. Parang the range is around 20 Yes. something. So sakto lang for me.
Yes. So for the next helmet that I gonna get it, maybe in modular. 15. This is what I want because it's the first stage. Yung natataas. Yes. Tama, yes. Easy. Oh, but the Ang LS2 ba, Kuya Eddie, naka double D-ring ba to? Hindi, this only one. Quick release? I mean yung dito. Quick release? O Double. double D-ring? Double. Double D-ring yun. Double D-ring. So for this one, anong sabi mo? Wind noise and wind drag. Wind drag, walang problema. Yes. For the noise cancellation, Yeah. okay naman. Walang kang sobrang maingay. But medyo meron siyempre. Konti lang. But hindi kayo sobrang ano. So, naka-cardo ako. Every time naka-solo ako, uwi ako sa Bataan, naka-hear ako yung music. Kahit konti lang, dirinig mo yung sound ng music. Okay naman yung relax yun. Enjoy ka na sa ride. Everything is okay. This is the one that I recommend for the people. Number one is the view, Yes. the weight, Yes. good for the long ride, especially when you have a very far biyahe mo. So that is kailangan mo talaga. Thank you, Kuya Eddie. Thank you. Pero mga kuya, may isa pala akong tanong. Anong mape-prefer nyo? Masasuggest nyo sa kanila kung double D-ring ba or quick release? Even on the streets lang nila gagamitin? Double D-ring. Double D-ring. Super safe yun talaga. Yung sa akin na-try ko sa, before kasi aspiring motovlogger ako, isang problema ko dyan sa helmet na yan, yung naglagay ako ng mic, wind noise na nahihirapan ako labanan yung wind noise. Trinay ko, naglagay ako doon sa mic, nilagay ako sa balloon, nakikitulog daw yung to lessen the wind noise. Meron at meron pa rin, yun lang talaga Hindi nawawala. About naman sa ano, yun, double D-ring naman yan. For safety talaga, no? Kahit sa kabila, Sobrang safety. Yes. Kahit hindi ka yung susuot mo yung properly, Tama. ganto mo, Tama. ayaw niya. Ayaw talaga. So, yun mga kalakbay, kaya double D-ring din kasi hindi naman natin masasabi yung accident, pero kapag magkaroon ka man ng accident or ang double D-ring kasi hindi siya basta-basta matatanggal. Unlike ng quick release, hindi mo masasabi baka tumalsik yung helmet sa ulo mo. Yun ang pinaka-iniingatan natin. Kaya mas okay din na mag-invest ka sa mamahalin na helmet kaysa sa murang helmet. So, ito naman sila kay Julius. Next naman natin si Kuya Julius, ang may-ari ng Jaycom Brackets. Yan, so lalagay ko ulit dito ang yan, Jaycom. Yan. So ito si Kuya Julius, marami rin akong nakikitang helmet at si Kuya Julius ay isang Ironman finisher. So, isa rin sa tatanungin natin kung anong factor na ginamit niya yung helmet na yun sa Ironman. Yan, so Kuya Julius, ikaw. Actually, nung post Ironman ako, yung ginamit ko nun is LS2. LS2? Yung carbon na thunder. Yes. Parang parehas pa nung kay Kuya Ace yun? Yeah, ganun mismo. So, ito, gantong-ganto mismo. Yan. Benta mo ng helmet yan. Yan. Actually, maganda yan pang araw-araw, yung LS2 carbon na thunder. Magaan yung wind noise, wind drag. Parang ginawa talaga kasi siya pang race eh. Kaya mas maganda siya gamitin pang araw-araw. Yes. Pero today, ang ginamit ko kasi yung HJC na RP11. RP11 ako. So, ito. Yeah. Yan. Yung masasabi ko naman sa helmet niya yan ay magaan. Yun. Maganda rin, mas parang komportable rin gamitin. Price difference kuya ni LS2 at ni HJC, kamusta? Ano bang siguro mas komportable ako gamitin yung LS2. Before kasi, yung wala pa akong big bike, yung mga small CC lang, mga helmet ko, Spider, mga KYT, mga RXR, yan, mga medyo marami. Tapos sabi ko, nagka-big bike na ako, hindi pala bagay yung ano. Alam mo yun? Yung parang, hindi pala bagay yung mga... Gusto natin yung babagayan yung motor natin eh. Lahat pala medyo mas mamahalin yung helmet mo. So, una kong pinakamahal na binili na helmet, yun yung LS2 carbon. Mahal na para sa akin yun. That was, that time, ano yun, 18.6 USRP. Pero naka 20% off sa Motor World, nakuha siya ng 15.6. Yes. And it's a good buy. Nasira lang yung ano, yung sa kabitan ng visor? Mechanism mo. So far wala akong makita kasi na ano, na nabibiling mechanism for LS2 Thunder, kaya hindi ko siya nagagamit ngayon. Ngayon secondary helmet na yan, yung HJC car. Yun, so yun mga kalakbay, lagi nyo rin pipiliin yung quality. Kahit yung price wag nyo nang tignan, basta safety first lagi. So tapos na tayo kay Kuya Julius. Ito na ang final, si Kuya Ace. So, Grey Wolf Moto, seryoso. So dito lalagay ko yan, Grey Wolf Photography. Yan, so ikaw Kuya Ace, anong mga helmet na meron ka at anong mare-recommend mo sa mga viewers natin para sa mga kung gusto nila bumili ng gears? Actually meron akong 5 helmet. Okay.
Itong dala ko ngayon, yung LS2. LS2, yun yung carbon na pinakita natin yung kanina. carbon. Yan yung Thunder. Yan yung LS2 ko, yan yung pangalawa ko kasi yun LS2. Yung una ko yung LS1. Yung pangatlo yung LS3, LS4, and LS5. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi ba, ano ba yung sabihin ng LS? Lechon sisig ba yun? Lechon sisig. Lechon sisig yun. Tapos, kaya nagustuhan ko yung LS2 na yan. Kasi, yun yung binili ni Kuya Julius. So, tuwini pala, kaya pala binili. So, si Kuya Ace, palagi rin nating nakakasama sa ride. So, ang usual na sinusuot mo Kuya sa ride, AGB at saka LS, no? LS2. Yung Shoei ko na GTR2, bira akong suotin eh. Anong tingin mo na nagiging factor kung ba't nagiging paborito mo yung helmet na yun? Bukod sa magaan, itong LS2 na carbon na to, wide yung range ng vision ko. Tapos, mas pogi. Iyon. Mas pogi. Sa lahat ng helmets mo Kuya, anong masasabi mong pinakamabigat? Pinakamabigat. Oo. Sa akin yung GTR2 ko, pinakamabigat na yun. Pero mas solid naman yun. High quality, high sports performance naman yun. When it comes to talaga helmets. Pero ayoko lang masyadong gamitin kasi sayang, mahal eh. Mahirap tamaan ng bato. Pero kaya gusto ko rin yung LS2 Thunder ngayon kasi malapit na tayo maging Thunder eh. Iyon. Yan, so thank you Kuya Isa. Thank you. Thank you, Brave Wolf. Yan, so yan mga kalakbay, binigay na nila yung mga kanya-kanyang insights nila pagdating sa helmet. So, okay rin naman bumili ng mga helmet na mura, pero just make sure na lahat ng requirements na kailangan for safety riding ay nandun. Kasi syempre, yun nga, hindi natin masasabi kung kailan yung aksidente or masisemplang ka. Kaya mas maganda na mag-invest ka sa gears para always on the safety kahit anong mangyari. So ito lahat ng helmet namin ngayon, double D rin yan. So meron din akong quick release, yung Geely helmet ko na quick release yun. Pero for ano lang yun, city driving or yung malalapitan lang. Pero mga katulad ng ganito, katulad niya, nasa Marilaki kayo, if ever madayo kayo dito, need talaga na safety yung dadalhin nyo na gears kasi dito medyo hindi nyo rin masasabi yung accident. And sa mga kalakbay, if you're new to my channel, please like, comment, and subscribe, and rin nyo yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin natin makbay. So yan, dito lang kami sa Ace, packet na rin ulit. So salamat sa pag-tune in dito sa ating episode na to, sa pagpili ng gears, tamang helmet for you. So hindi lang helmet, you must invest in jacket, sa pants, sa shoes. Yan, so lahat yan dapat nire-research before going on a ride, before bumili kayo ng motor. Basta yan, dapat lahat gear, safety gears. Yan. So mga kalakbay, don't forget to stay safe and peace out. Woo!